iyak, dismaya, at mukhang napaikan ng husto. Yan ang eksaktong reaksyon ngayon ng mga miyembro ng oposisyon na walang sawang pilit ginigipit ang ating vice-presidente. Usap-usapan at viral ngayon sa buong social media ang tila labis na pagkadismaya at muntik ng pag-iyak umano ni Congressman Luistro matapos ang nangyaring matinding pag-isnab sa kanila. Opo, tama kayo nang narinig. Hindi sinipot at tuluyang dinedman ni Vice President Sara Duterte ang inaabangang show at pagdinig na inihanda sana ni Luistro, Ridon, at Suarez. Imbes na humarap at sakyan ang circus na ginagawa ng mga nasabing mambabatas sa Kongreso, mas pinili ni Inday Sara na hindi pag-aksayahan ng panahon ang kanilang mga gimmick, bagay na mas lalong nagpapiken sa kanila. Ayon sa mga batikang political analysts at sa maraming mga taga-suporta ng vice-presidente, ang hakbang na ito ay nagpapakita lamang kung gaano katalino at katapang na diskarte mayroon si VP Sara. Bakit nga ba siya mag-aaksaya ng mahalagang oras sa isang palabas na ang tanging layunin lamang ay sirain ang kanyang magandang imahe at hanapan siya ng butas na wala naman doon? Habang umiiyak at nagkukumahog sina Luistro sa kawalan ng atensyon, patuloy naman sa pagkayod at paglilingkod sa bayan ang ating matapang na VP. Nakakatuwang makita na ang kanilang mga itinayong patibong ay tila bumabalik mismo sa kanilang mga sariling mukha. Sinasabi ng taong bayan na ang ginawang ito ni VP Sara ay ang pinakamagandang pambabara, isang matinding silent treatment. Mga kasolid, natuwa ba kayo sa diskarteng ito ni VP Sara? Mag-comment na sa ibaba at i-share ang video. The Chair will address the Justice Committee. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aking mga kapwa miyembro ng kapulungan, sa ating mga panauhin na naririto ngayon at sa sambayanang Pilipino. Alam nyo namang hindi sisipot, invite pa kayo. I-impeach nyo na. I-impeach nyo. Ang hirap na sitwasyon nyo. Pagka hindi nyo pinatagal ang hearing, mahihirapan kayo, maging kayo, kumbinsihin nyo mga kasama. Awan nyo po mga kababayan. Kaya kailangan lang patagalan para ma-justify yung ika nga kung buboto man ng kanilang mga kasamahan. O ito dahilan bakit bumoto sila. Kasi itong findings ng Committee on Justice. Kaso ang problema ko dito, hindi sila sinipot ni VP Sara. Ngayon kung maglatag man sila ng mga testigo dyan, eh magmumukha ho silang mga eng-eng. Before we begin, at bago natin ipagpatuloy itong proseso ng impeachment, tandaan natin na hindi lingid sa ating kaalaman na marami pa tayong ibang kinakaharap na problema. Let us accordingly acknowledge the pressing challenges our country faces. Oil prices are rising. The cost of basic goods is increasing. Ordinary Filipinos feel the weight of daily life more than ever. Yan. And yet, even as we undertake this solemn constitutional duty, the House of Representatives does not forget its other responsibilities. Kahit may impeachment, tuloy pa rin tayo sa iba nating obligasyon. Wag nyo sabihin tuloy pa rin tayo. Gawin nyo yung inyong mga obligasyon, mga walang hiya kayo. Ang dami nating problema, magigera na ang mundo. Ang nasa utak nyo pa rin, paano i-impeach si VP Sara dahil pagka nakaupo si VP Sara. Anak ng toko, Jenke Luistro, may kalalagyan ka, sigurado. We have, for example, acted to ease the burden of rising fuel cost, passing a bill authorizing the suspension or reduction of excise taxes. Nariyan na po ang panukalang batas, pinag-aralan, pinag-isipan, at inaasahang makatutulong sa ating mga kababayan. So ibig sabihin marami na kayong oras para mang-urat dyan sa Committee on Justice. Para sinasabi ho ni Bacolod dito, nagtrabaho na kami ha, okay na.
Naipasa na namin yung kailangang ipasa kaya mag-i-impeach na. Hoy, Bacolao, hindi ganun yun. Yung problema, ang kasangkot, nitong kaguluhan na to sa Middle East, hindi matatapos doon sa pagpasa nyo sa special power o sa pagtanggal dyan sa excise tax na yan o kung ano pa man yan na hindi dyan natatapos ang trabaho nyo. Yan ang problema sa inyo. Dinuloko nyo na naman ang sambahin ng Pilipino. Langya kayo ha. We also continue to work on measures that address inflation, food security, and social services. Also, just this March 2026, the House has acted on measures that directly affect the daily lives of Filipinos, passing a bill abolishing the travel tax, advancing legislation to institutionalize digital payments in government transactions, and pushing reforms to make public services more accessible and efficient. The House has also advanced key education reforms, including amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act and the Presidential Merit Scholarship Program. This strengthens support for students and investing as well in the country's future workforce. And after nationwide consultations across Luzon, Visayas, and Mindanao, the House has pushed forward the long-awaited anti-political dynasty bill Aray ko. with plenary deliberations recently complete. Kung hindi nagtanong, etong si Congressman Congressman Erice diyan sa anti-political dynasty na yan. Oo, bilib ako eh. Kaso ang problema, nagtanong siya. Ang suma hindi talaga anti-political dynasty. Ini-institutionalize ang political dynasty pagka naipasa yung batas na yan. Ika nga, budol Marcos, yang anti-political dynasty na yan. Hindi totoo. Ka-fake news yan. Yang pagpapasa nyo ng kung ano-ano dyan para maibsa ng problema ng ating mga kababayan. Budol Marcos na naman. Bakit? Dahil hindi lang naman yan ang kailangan. Dapat nga dyan sa Justice Committee iba tinatalakay nyo dyan yung mga business na talagang nananamantala sa sitwasyon, sila dapat kinakastigo nyo dyan ngayon Di ba? Di ba, motopropyo kayo dyan kaagad. Wala nang yung mga oil companies na nananamantala trabauhin nyo dapat kaso hindi. Kailangan dito, impeachment. Di ba? Nakakahiya. Matagin nyo pati sitwasyon. Di nyo ba nahahalata hindi na pumapabor sa mga kalokohan nyo? Kaya kayo These actions remind us that governance is a constant balancing act, attending to urgent needs while fulfilling constitutional... Huwag ka magpaliwanag. Tuloy mo na yan. Hoy, Bacolao, huwag ka na magpaliwanag. Huwag mo nang isa-isahin yung mga ginawa nyo bago kayo mag-impeachment. obligations. Kanya ka, Bacolao Kahit may impeachment, yan. tuloy tayo sa iba nating tungkulin. Yan. Ang ating serbisyo publiko ay hindi napuputol, hindi tumitigil kahit sa gitna ng pinakamabigat na tungkulin. While we scrutinize those in power, we do not lose sight of the hardships faced by the powerless. Having said that, we proceed today fully aware of our dual duty Nako. to hold public officials accountable Nako! and to serve the people. Madam, kumbaga sa sasakyan ano na yan, laspag. Parang ikaw, laspag na, di ba? Kumbaga sa sasakyan, ang accountability na na yan, dyan sa impeachment, di na bumibenta. Kumbaga sa isda, bilasan na yan.
Yang mga katagang accountability diyan sa impeachment, wala na yan, madam. Tigilan nyo na yan. Wala nang bibili niyan. Kaya kung ako sa'yo, rumekta ka na, huwag ka na magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Naiintindihan ng bawat isang Pilipino ang dahilan kung bakit gusto nyong ma-impeach si VP Sara. Dahil pagka nanalo siya, sigurado yung mga tumanggap ng envelope at maleta, may kalalagyan lahat. Okay? Yun lang naman yun eh. Di ba? Lililigtas nyo ng mga puwit nyo dito sa posibleng mangyari sa 2028 pagka nanalo si VP Sara. Huwag tayong maglokohan, madam. Hoy, bakulaw! Who entrusted us with this mandate. And so now, we begin. Dito nagsisimula ang opisyal na pagdinig ng kasong ito. Sa ating pagsisimula, tandaan natin na ang impeachment ay patungkol sa pananagutan sa bayan. Ay, de. Yung impeachment dahil si Martin Romualdez takot na maging presidente si Vice President Sara Duterte sa 2028. Huwag tayong maglokohan dito. Nagdeklara na nga siya eh. Di ba? Bakit hindi nyo ginagamit yung fast track? Ngayon kayo mag-fast track dyan sa, dyan sa impeachment. Yan ang gusto namin. I-fast track nyo yan. Bakit? Hindi kaya. Kaya't Di ba may boto na, kompleto na? Ito naman si Bakulaw. marapat lamang na balikan natin ang ating panunumpa. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, Pero ako, execute it noong hindi naman sa pag-ano, kumbaga na pag-uusapan lang eh. Ito, ika nga yung benefit of the doubt, ibibigay ko pa rin naman sa'yo eh. Bakulaw. Sabi ng mga Marines, di umano, kasama kayo eh. Kasama kayo eh. Di ba? Di umano, kasama kayo. Noon bang, kung sakali man totoo kung sakali man, pero ano ho ito, benefit of the doubt. Huwag naman ho natin kagadugusgan itong si Bakulaw, di ba? Alam natin, stress na yung mga yan. Para doon, ito na lang, hindi na si Bakulaw. Para doon sa mga tumanggap ng baleta at envelope, ganyan din ba nasa utak nyo? Talagang ika nga pinagtatanggol nyo. Ang pinoprotektahan nyo yung inyong mga sinumpaan noong kayo nanalo sa inyong mga tungkulin. Yun ba nung hinihila-hila nyo yung maleta na ibinigay sa inyo ni Saldico, binibit-bit-bit nyo yung mga envelope na pinamigay sa inyo. Yung ba nasa utak nyo? Para doon sa pinanumpaan yung tungkulin sa saligang batas, yun bang nasa utak nyo, mga walang yakayo, kakapal na mukha nyo? its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Kapal na mukha mo. Madaling bigkasin, pero mahirap panindigan. Yan sinasabi ko. Hindi- Lalo na pagka hinahinan ka ng maleta, binigyan ka ng envelope, mahirap talagang panindigan yan, madam. Yan ang sinasabi ko sa'yo, kaya huwag mo kami lokohin dito. Ito simpleng ritual. Ito ay isang pangako, isang panata ng pananagutan, hindi lamang sa batas, kung hindi sa bayan. Sad sila. sad sila dyan sa... sad sila sa Justice. Kaya makikita nyo. Dad! Let me lay out the agenda for today. Layout mo na. First, Mga layout mo ng iba yan. we establish the ground rules Anong or the ground rules? guidelines, not as obstacles, but as safeguards. Their purpose is simple: to maintain order, to allow clarity, so that truth may emerge unimpeded. Ang patakaran ay hindi hadlang sa katotohanan. Yan. Ito ang daan upang ito'y malinaw na lumitaw. Malinaw, yan. Second, we move to the initial hearing. Problema sa inyo. Opisyal po nating buksan ang pagdinig sa impeachment na ito. Buksan nyo na. Third, and as part of this initial hearing, we act on pending motions, request for subpoenas, and set the schedule for the next hearings. Nako. At the core of these proceedings is probable cause. That is the objective of these hearings.
we shall determine whether there is probable cause for impeachment. Ngunit, paano ba natin masasabi na merong probable cause? Let us be clear. This is not the probable cause of criminal procedure. Impeachment is not a criminal trial. Yan. It is a constitutional and policy exercise entrusted not to the courts, but to the House of Representatives. Hindi. Pero, iniatang ito sa mga congressman na karamihan di umano tumanggap ng maleta at envelope. Yun. Hindi ibinigay sa korte, bagkus, iniatang doon sa mga congressman na tumanggap ng maleta at envelope kay Saldico. Di ba, madam? Oh. As we have seen in previous proceedings against Ombudsman Mercedes Gutierrez, the classical legal definition of probable cause was not applied. Not? And for good reason. Impeachment calls for judgment, not Was mere not. calculation. Sabi ko. It asks not only what can be proven, but what can be justified before the people. As the late Father Joaquin Bernas said, impeachment is about what is best for the country. Hindi, mali naman si Father Bernas dyan. Ang impeachment para doon sa mga politiko na ika nga may kalaban sa politika. Hindi accountable. Madam naman? Bubulahan pa Hindi tayo lang dito. ito tanong ng kung ano ang nasa batas. Oh. Ito rin ay tanong ng kapakanan ng bayan. Wow. Consider the ground of betrayal of public trust. What does it mean? Oh. Can it be reduced to a single act? A measurable threshold? Or is it something more? Something felt as much as it is proven? Paano mo susukatin ang pagtataksil sa tiwala? Oh. Sa bilang Ang paano masusukat? Masusukat natin yan. Simple lang, madam. Pagka ikaw tumanggap ng maleta at envelope kay Saldico, anak ng tao ka, yari ang tiwala dyan. Yan kasi ang pinakapanukatan eh. Kung ikaw ba tatanggap ng maleta at envelope kay Saldico. Ngayon, tanungin natin isa-isa yung mga congressman na nandiyan sa Justice Committee on Justice na yan, kung meron ba sa kanila ang nakipag-usap, tumanggap ng maleta o kung ano pa man kay Saldico. Kasi kung meron sa inyo dyan, ang isa doon sa mga nabanggit natin, may problema tayo dyan. Sinusubukan yung i-impeach si VP Sara, panagutin sa mga kasalanan, ika nga tinatalakay naman sa mga ahensya ng pamahalaan, nasa COA, nasa kung saan-saan, tapos kayo sa Justice Committee, magkakalitaw-litaw pala, Committee on Justice, magkakalitaw-litaw pala, karamihan pala sa inyo dyan, tumanggap ng maleta kay Saldico. Diba? Parang ang pangit naman ata tingnan nun, Jinky Luistro. Diba ang pangit namang ang pangit namang masaksihan ng ating mga kababayan na habang kayo habang si VP Sara nagtatrabaho at nagdeklara na tatakbo sa 2028, kayo naman busy na mapigilan niyang kanyang pagtakbo dahil kanyang pinangako talagang mananagot ang mga nagnakaw sa Kaban ng Sambayanan noong 19th Congress. Yun ang doon, yun ang ika nga bottom line, di ba? Yun yung talagang tinatarget nyo dito ika nga political survival, personal survival na nangyayari dito hindi na yung hindi na yung para sa kapakanan ng ating mga kababayan, kesyo ganito, kesyo ganyan, kalokohan. Hindi, pag sinabi ni Bacolao yan, wag ho kayong maniwala, napakalaking kasinungalingan. Hindi ho yung pagtalakay nila na yan dyan sa impeachment ni VP Sara para sa ika nga accountability o kung ano pa man. Ang gusto lang ho nilang mangyari dyan, hindi magkaroon ng pagkakataon itong si VP Sara na makatakbo sa 2028 presidential election. Yun lang naman ho yun. laban ng ebidensya o sa bigat ng paglabag. We are confronted with serious allegations
threats against the President, Wow. accumulation of ill-gotten wealth, Wow, gilwa. sal and Nanggagaling mismo sa chairperson ng Committee on Justice. Paano pa dadalo dyan si VP Sara? Paano bang, ano kayo, magiging partial kayo dyan? violations, misuse of confidential funds, Yan. disregard of safeguards for transparency, and defiance of constitutional process. These are not trivial matters. They go to the very heart of public trust. Wow, public trust. May mga kasalanang hindi kailangang ipaliwanag, ramdam agad ng ramdam. taong bayan. Parang yung flood control, yung ginawang pagnanakaw ng mga congressman, di ba, yung mga insertion at program appropriation, di ba, ramdam kaagad ng sambayan ng Pilipino kung anong klaseng pagnanakaw ang ginawa ng mga congressman noong 19th Congress. Yun ho talaga, trilyon yung ninakaw nila doon. Pinaghati-hatian nila sa pamamagitan ni Zaldico yung pera ng sambayan ng Pilipino. Kaya natitip na akong tanongin tong si Madam Madam, nakatanggap ho ba kayo ng maleta at ng envelope dito kay Zaldico? Nangya ka, Madam, ha? The truth is, betrayal of public trust resists rigid Yan. definition. Yan. And if the standard is not mechanical, neither can the threshold to examine it be mechanical. Kung ang batayan ay may bahid ng moralidad, ang paghusga ay hindi maiiwasan dumaan sa konsensya. Conscience becomes our guide, not as a substitute for evidence, but Noon bang tinatanggap ng mga congressman yung envelope at maleta na galing kay Zaldico? Hindi nyo ba ginamit ang mga konsensya nyo? Hindi ba kayo nagpa-guide sa mga konsensya? Hindi particular sa'yo. Bakulaw, ha? Tinatanong ko yung mga congressman, baka nakikinig sila dito. Linalahat na ho natin. Diba, kumbaga tinatanong natin para doon sa mga tumanggap. Kung itong si Baculaw hindi tumanggap, edi good for her. Diba? Para doon sa mga congressman na tumanggap. Mga wala ba kayong konsensya? Hindi ba kayo nagpa-guide sa konsensya nyo? Nung tinanggap nyo kinuha nyo yung maleta at envelope galing kay Zaldico, di ba kayo nahihiyang magsalita dyan sa committee na yan? Gayong alam nyo naman na mga magnanakaw kayo, di ba? as its interpreter. Grabe, no? Harapang panluloko. Harapang panluloko sa katalinuhan ng sambayan ng Pilipino yung ginagawa nila na yan eh. Diyan sa Justice Committee. Harapang pagdura sa intellect ng mga Pilipino. Yung ang dating parang ang mga Pilipino ginagawa ng mga bobo. Wag ganoon, madam. Hindi porket mga congressman kayo, tatanggapin na lang namin ng ganun-ganun na lamang lahat ng sasabihin nyo dyan sa buwisit na bulwagan na yan. So far, pag upo ni Marcos Jr., wala pang matinong lumabas dyan sa House of Representatives na yan. Sa totoo lang, ha? Sa totoo lang. Sa totoo lang. Excise tax eh. Ano yung anti-political? Evidence tells us what happened. Conscience tells us what it means. Ang batas ang nagbibigay ng balangkas. Ang konsensya ang magbibigay ng kahulugan. Therefore, to determine probable cause is to listen, to weigh, and to decide, not by rigid formulas alone, but by what is just and right for the Filipino people. Ngunit malinaw sa atin, ang araw na ito ay simula pa lamang. Sa mga darating na linggo, sa mga susunod na pagdinig, hihimayin natin ang mga aligasyon isa-isa. Susuriin ang bawat ebidensya. Magtatawag tayo ng mga testigo. Pakikinggan ang bawat argumento at titimbangin ang depensa. Today is just the beginning of a process that demands patience, discipline, and vigilance. At sa prosesong ito, sisikapin nating maging tapat, hindi lamang sa batas,
kundi sa sambayanang Pilipino. And in the search for probable cause, let us remember that what we are conducting here is merely investigative in nature, where the question is not guilt, but whether there is sufficient basis to proceed to trial in the Senate. At this stage, in this committee, there is no deprivation. No one is being removed from office here. No one is being disqualified. No final judgment O is yan being... na naman, para namang hindi namin naiintindihan eh. Alam namin ng ginagawa nyo, madam. Paano magiging fair? Wala pang matidisqualify, wala pang guilty. Naiintindihan namin. Pero linalatag nyo na yung mga kabalbalan dyan para if ever na masedya sa Senado, ika nga, na-checkmate nyo na maging yung mga senador na tatalakay dyan. Kumbaga, yung mga posibleng maging sagot ni BP Sara dyan sa mga kabalbalang aligasyon sa kanya, dyan palang ma-filter nyo na. Maisaayos nyo na ng, ma-plansya nyo na maayos, baka yung mga ebidensya mga kukuha nyo dyan, doon yung gagamitin sa Senado. Kasi as of today, habang nagsasalita tayo, pagka na-isidensyo sa Senado yan, anak ng toka, magigiba lahat ng mga argumento na yan dahil walang ebidensya ang mga gustong magpa-impeach kay BP Sara. Yun. Bakulo being naman. rendered. Those consequences, if they are to come at all, arise only in the Senate, where the trial is held, where the evidence is fully ventilated, and where the full measure of due process applies. But this is not to say that due process is absent here. Far from it. We have to remember that whatever we do here in the committee must always be in accordance with the Constitution, particularly the demands of due process. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath. Legal battle. Hindi clown show. Yan dyan. Clown show yan. Hindi legal battle yan, madam. Clown show yan ang Committee on Justice. As it has been described, assembling a very large team of lawyers. Yan. She is apparently Oh. ready to face the accusations. Hindi dyan. Sa trial. Hindi dyan sa trial. Anak ng toka. Dyan ang makakapagsalita siyang siya. Kukomprontahin siya lahat ng congressman. Lahat ng congressman dyan, galit sa kanya. Dahil karamihan ng congressman dyan, tumanggap ng maleta at envelope kay Zaldico. Okay? Naintindihan mo, Bakulaw? Balak siyang kumprontahin at i-gang up dyan sa committee na yan at ipakita sa buhay ng Pilipino, hihiyain siya at kung ano-anong ang tawag dito, cross-examination ang gagawin sa kanya, komprontasyon, pero hindi siya pwede makapaglatag ng ebidensya dahil yung mga mismong miyembro ng Justice Committee ang lalansag dun sa kung ano man ang ilalatag niya dahil hindi ito tatanggapin ng mga kasamahan yung tumanggap ng maleta at envelope dyan sa committee na yan. Malinaw ba yun, Jinky Luistro? Alam mo, And defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. We recall the words of Justice Antonio T. In the previous impeachment against Nyari dyan. Bakit? Tayo ba may problema? Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings. Oh. Failure to participate in the Uy, grabe naman yan. Nyari. Anyanyari. hearings
before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Ayan, oh. Of the Constitution. Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Ang tanong ngayon, Oh, maaari rin ba nating sabihin ito oh, sa Vice Presidente? oh. Let us remember, the Vice President took the same oath. Oh. I do solemnly swear that Hindi. I will faithfully Hindi. and conscientiously Si VP Sara, inano niya talaga, yung kanyang oath, talagang pinanindigan niya. Hindi siya tumanggap ng maleta. Ako, sigurado ako doon kay VP Sara. Di siya tumanggap ng maleta.